Hi, may buntag. May pagbisita sa atong Bible Academy online learning kini ang inyong tubagero diin ang pangutana mo tubagon nako. So ang atong topic karon nga adlaw may tungod sa fearless confidence. Take note, atong title karon nga adlaw is fearless confidence. And ang atong passage is naa sa Isaiah 41 chapter 41 verse 10. Nagaingon dira nga, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Everyone wants to be successful. The rich, the poor, ang mga sikat o mga simple, bisag ang mga kriminal gusto may mong successful sa ilang mga krimen. Kitang tanan, ikaw gusto may mong successful. Tama? Pero kabalo ba mo nga ang success is adunay kontra. Nay kontra ang success. And the enemy of success is the fear to failure. Ang kontra kada kuno sa success is ang kahadlok sa kapakyasan. Failure. Many have left their dreams and misses the opportunities because of fear. Dagan na kuno ni biya sa ilang mga damgo sa kinabuhi. O na-miss ang mga oportunidad nga niabot sa ilang kinabuhi kay tungod nahadlok. Tungod kinahadlok. Nauntay mga tindahan, dream nga magkatindahan nga magkasari-sari store, pero mahadlok magsari-sari kay masira-sira. Di ba? Dagan mga dreams. Nay mga dream nga makakuha og tsada kay nga trabaho, pero mahadlok sa interview. Usa ko anak ato. Apit ko dili makadawat sa first ako nga job kay mahadlok ko sa interview nga ang interview kay English pa jud. Walay Bisaya. Di ba? Tagan ni biya sila mga damgo og mga opportunities. When God decided to create everything, He started with the purpose. Sadyang ang Dios ni desisyon nga maghimo sa tanan butang. Nagsugod siya sa purpose nga ang tanan butang naay purpose, tanan butang. Ngimo makita adunay purpose. Including ang tao, kita, ikaw. Kitang tanan gihimo sa Dios nga adunay purpose. Success to God is not measured by comparing yourself on what degree you finish or how many money, how do you make money, or how many achievements do you have. Ang Dios kuno dili na siya ga measure kung nga imong i-compare ang imong self sa uban. Kung unsa ka mohimo og kwarta, magtigusyo ka or dagko kay mong sweldo, dili mag-measure ang Dios ana. Kung unsa imong naabot sa imong pag-eskwela na cum laude ka, summa cum laude, magna cum laude, valedictorian, salutatorian, unsa imong nakuha nga mga achievements, best employee, or academic awards, daghan kag mga medal, daghan kag mga Olympian pa ka nga nakay gold medal.
Ang Dios wala nag-measure ana nga imo i-compare yourself sa others. Dili na success para sa Dios. Pero ang success sa Dios is a fulfilled life and a fulfilled purpose. Muna ang success sa Dios nga aduna kitay fulfilled life and a fulfilled purpose. Sa ako pang experience, abi na ko successful na ko kay pag-graduate na ko sa high school, valedictorian man ko. Abi na ko successful na to. Success na ko lagi. Oh my God. First time. Pero sa diyang na-discover na ako akong purpose. Nakita na ko nga pagkadaghan pa jud ay kinakoy moon. Daghan pa rin ko kimuon. Nga ma-fulfill na ko ang akong purpose kung unsa nga purpose ang gihatag sa Dios sa ako nga akong himuon. Di ba? Being in your purpose, you are not exempted to fear. Kung naa kasi mong purpose, naadyoy mga panahon nga kita mahadlok. Kitandanan ikaw. Kitandanan. Because the devil is so angry and will do everything just to stop you. Ang yawa dili jud na sila mohunong ngantod sa ikaw nga ma-stop ang imong purpose. Lisang-lisangon jud ta sa yawa. Kay balo sila nga mo fail lang ta kung ang purpose dili matuman. Lisang-lisangon ta. Lisang-lisangon ka sa yawa, pinaagi sa imong minahal sa kinabuhi para ang purpose dili matuman. Kanang mag-Sunday gathering, sa una Sunday gathering. Dili ka tunga. Kay bunalan sa mama. Dili ka tunga kay babagan, madlok palayason. Especially itong pandemic. Kato, lisod jud kito. Lisod kay hawa sa balay. Kay dili lagi tugtan sa ginikanan kay COVID. Lisan-lisangon juga sa yawa. Gamiton yun yung mga minalas kinabuhi. Dili ka makahimo sa imong purpose sa uban lugar kay babagan kasi mong loved ones. Gi, muha na, biyaan ta ka. Manaon ka. Lisang-lisangon ka. Lisang-lisangon ka sa yawa sa imong payables para ang purpose dili matuman. Dira po ta malimot na apa ba ang Dios? Kay ang kurinti, nanay disconnection. Tubig, disconnection. Malisang na rin ta. Bayad sa mga utang. Lisang-lisang rin ta kay wati makabayad. Di rin niyo na may mo na itong purpose. Di na ito may mo. Lisang-lisangon ka sa yawa sa imong pag-eskwela para ang purpose dili matuman. Lisang-lisangon ta sa pag-eskwela. Tambakan dito dito mga project tindera. Di na ito may mo mga butang sa Dios kay may tungod kay mas dako lagi na kuno ang diman ang eskwelahan, di ko gusto mabagsak. Muna left behind na din nato atong mga work sa kingdom. Lisang-lisangon dito sa Dios. Lisang-lisangon ta sa yawa sa mga deadline para ang purpose malimtan. Mula bitaw na yung na nga magtambak-tambak ang mga projects, assignment sa eskwelahan nga hapit na mga deadline. Di na nato manunaan niya ang Dios na Kitungod sa mga deadline.
Ari sa ko musimba karon Domingo bay kay tagan ba kay kuy mo jud bay. Ang thesis na mo apit kinanglan na mo manon. Di ba? Lisang-lisangon jud ka sa lisang-lisangon jud kasi ang mga student mga estudyante nato diri. I know experience nato. Ni-experience kini na nga deadline. Kay gusto lagi sayawa nga ma-stop ang atong purpose. Lisang-lisangon ta. Lisang-lisangon ka sayawa. Sa pa, lisang-lisangon ka sayawa gamit ang imong kapakyasan sa una para ang purpose dili matuman. Yung gamiton ang imong mga weaknesses sa una. For example, mga sa ako adik mga computer sa una. Gamiton na sayawa sa ako nga magdulaay ko computer to get away from purpose. Or sa akong mga kapakyasan sa una nga na fail ko tungod kay di ko kublog English. Nanay mga opportunities nga mo kon sa ako. For example, atong first job na ako sa call center nga English. Mabutang din sa ibabalik din sa yawa on sa ako sa una nga ikaw bugok mo ika nga tao, di mo mo makaya. Isang-isangon ning ka. Aron dili matuman. Kung napakyas ka sa ikaw 100, bangon ka sa ikaw 1,000. Bangon ka ikaw 1,000. Lisang-lisangon yun ta sa yawa just to stop our purpose. Hadlokon ka sa yawa diya sa imong weakness aron ang purpose dili matuman. Ora na iyan. Just to stop you. Sa atong purpose, ang Dios nakafocus. Dara nakafocus ang Dios sa atong purpose. Dili sa atong kagwapo, dili sa atong kadato, dili sa atong asa tamaayo, sa atong purpose. Ang iyang gusto nga kini matuman uban ang iyang dakong tabang. Ano iyang gusto? Ang gusto sa Dios nga magbaton kita sa fearless confidence. Isud kaayo atubangon ang adlaw kung wala ikaw fearless confidence. Kung wala tayo fearless confidence, lisod jud. Ganyan ba madlok jud sinay ugma. Sa kay mo natugma o tay bugas ugma o tay sulubon ugma sa man ni. Lisod kay magatubang sa ugma kung permit nakadlok mo sa lisod jud kung walay fearless confidence. Ang fearless confidence imong makuha ni or mabaton ni mo ni kung mag-comply ikaw sa requirements ni ini. Kuha mo ni. Gato ni mabuhan unsaon. What to do to have a fearless confidence? Say mo on. Take note. Number 1. Acknowledge God. Acknowledge God. Importante pa ba ang Diyos o ang mga butang sa Diyos sa imong life? Pabitaw na hangtod karon kakalisang pa ka kay ang Diyos na second naman. As if ang Diyos dili na ang pinaka-importante. Kung second na gani ang Diyos, mauna na gyud mga butang diri sa kalibutan aside from anything. Malisang jud ka kay. When you acknowledge God to your life, you are possessing a quality life. Alam na nga pag quality lisod jud na gubaon.
But with God, all things are possible. Ang Diyos yun gingon na ni, nga do not fear, for I am with you. Amen? Muna number 1, acknowledge God. Ikadua, let God be God. Let God be God. In every situation that you have experienced, good or bad, always remember that God is in control. Kung unsa pa lang ang imong sitwasyon karon, maayo ba or dili, naka-experience mo jud ta ana. Pero kinanglan nato hinumduman perme nga God is in control. Romans 8:31. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Sa diyang naglakaw kami uban, ako'y kauban, naglakaw mi, kadlawon dako, kay nagpalit mig snacks, kay nagimo mig mga butang nga cards for the wedding. Sa diyang namaklay mi sa dalan, nitabo sa amo ang duha ka lalaki nga armado, kuha sa amo mga gamit. It was scary kay ngano man kay na mga armas kay basima dato na kutob amo mga kinabuhi. But we know God is in control, no? God is in control. Instead our life will be taken away. Only our things was been taken away. At I mean most of the things nga naa sa amo ato nga time gikuha na lang instead our lives. God is in control. Romans 8:35-37. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or darkness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as a sheep to be slaughtered. Not in all things, no, in all things, we are more than conquerors through Him who loves us. Kani klaro rin kini nga wa mo dyan makapabulag sa ato sa gugma ni Kristo. Then we are more than conquerors. Pinaagi ang Jesus nga naigugma sa ato. Let God be God. Isaiah 41:10. Do not be dismayed, for I am your God. Klaro na. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang Diyos uban yun nato pirmi. So let God be God. Let me tell you about the life of Gideon in the Bible. Gideon was known as a great general of Israel, but before that, he was so very, very afraid. He was afraid of losing his crops, his life. Basta sige siya tago. But when God sees him, an angel spoke to him. The Lord is with you, you mighty man
of fearless courage. You may not see it to yourself that you are fearless confidence, but God sees more than what you see to yourself. Ang Diyos mas daghan siya ug mas deep ang iyang nakita diya sa imo nga wala nimo nakita sukad. Moingon ka nga madlukon ka, you are weak. But what God sees in you, you are strong and confident. Every great opportunity in life may accomplish. Every purpose in life will succeed if we have a fearless confidence. Good day, everyone, and have a blessed Sunday. God bless.